Shoutout sa mga unang nag-comment. At sa inyong lahat sa pagsuporta at panunood. Ang susunod na episode ay abangan sa susunod na linggo. Salamat po. Huwag kalimutan mag-like and subscribe upang maabangan pa ang mga susunod na recap. Gaana ay tumayo ng tuwid, itinaas ang kanyang espada at itinuro ito kay Siris na may buong kumpiyansa. Sa isip niya, alam na niya ang lahat ng mga panlilinlang niya, at anuman ang bahagi ng katawan niyang pagtutuunan ng atake, hindi na siya magpapadala. Nag-alab ang kanyang pagmamataas habang pinaniwalaan niyang hindi na muling gagana ang kakaibang teknik ni Siris. Nagningning ang kanyang mga mata ng matinding determinasyon at tahimik siyang nangako na hindi na muling lolabas ang kahit isang tunog mula sa kanyang bibig. Kahit maliit na ungol ay hindi dapat makawala. Kaya naman agad siyang sumugod, mabigat ang mga hakbang at puno ng layunin. Kasalukuyan siyang hinarap ni Siris ng kalmado at tumpak, mukha niyang hindi nababasa ngunit pokas na pokas. Sa halip na umatras, pinindot niya ang parehong palad sa mga pader ng bato sa kanyang paligid at pinagsama ang mga guwantes niya ng may puwersa. Umiikot ang alikabok at simoy mula sa pagkakadikit, palatandaan ng pagbuo ng kanyang kakaiba at nakakairitang panlaban. Nang makita iyon ni Gaana, napalawak ang mga mata niya at may kinislap ng pagkilala sa mukha. Alam niya agad kung ano ang sinusubukan niya at nanig ang katawan niya upang maghanda. Kahit inasahan, ang kakaibang takot sa dulot ng kanyang paghawak ay nagpadaloy ng kilabot sa kanyang gulugod at winalis ang kanyang kapanatagan. Pagkatapo, tumama ito sa kanya, isang napakalakas na sensasyon ang damaloy sa kanyang katawan, nag-iwan ng kalituhan at panghihina sa tuhod. Kusang damaloy ang ligaya sa kanyang loob kahit ayaw niya, namula ang mukha habang pilit niyang pinipigilan ang kanyang labi. Bagaman nagtaksil ang buong katawan sa kaiyahiyang reaksyon, matigas siyang tumangging sumigaw at ginawang sandigan ang kanyang pangako. Maingat na inobserbahan ni Siris ang pagbabago sa kanyang reaksyon. Nagpatingin ang kanyang mukha, lumigpit ang tindig nang mapansin niyang wala pa ring sigaw. Lalong tumindi ang seryosong tingin niya, napagtanto niya na sa pagkakataong ito, hindi nabigo ang katiyagaan ni Gaana. Namula si Gaana ng malalim habang pinipilit mong pantigin ang paghinga, mabilis at hindi pantay ang pagtaas-baba ng dibdib. Ibang klase na ang tumitinding sensasyon ngayon kumpara sa dati, may lalim na tila nagmumula sa kanyang puso. Lumaban ang kanyang pagmamataas laban sa bumabagabag na alon ng ligaya, at napilitan siyang kumapit sa katapatan niya kay Azeroth. Nang nanghihina na halos ang mga tuhod, sinubsob niya ang espada sa lupa para humawak at hindi bumagsak. Kahit pagod at nanginginig pa, ipinarating niya sa sarili na hindi siya nagligtas. Kahit gaano kalakas ang tukso, hindi niya sinira ang katapatan. Ang paninindigan na iyon ang nagpanatili sa kanya sa pagkatayo. Sa isang matalim na paghikab, muling itinaas ni Gaana ang espada at sumugod na may bagong sigla. Pinaalalahanan ng kanyang mga paa ang lupa habang tumatakbo siya patungo kay Siris. Hindi binago ni Siris ang tindig. Pinindot muli niya ang kanyang mga guwantes sa mga pader sa magkabilang gilid. Halos parang inihahanda niya ang sarili para sa susunod na pag-atake. Nagkislap ang ngiti sa labi ni Siris, may bahid ng kayabangan sa mga mata. Hinimas niya ang guwantes sa magaspang na bato, hinatak ng may layunin, at pinakawala ng alikabok upang muling buuin ang kakaibang teknik. May pang-uuyam sa kilos niya, tila inaanyayahan si Gaana na niyakap ang nararamdaman. Sa sandaling tumama ang atake, nanginginig si Gaana. Kumalat ang init at ligaya sa kanya, namula ang buong katawan.
Natindig siya, namula ng todo habang lumalabo ang kanyang composure. Nalabo ang isip niya at nagtatanong kung bakit diretsyong tumama ang sensasyon, na para bang nilusot na ito ang kanyang depensa at dumaan diretsyo sa kanyang kamalayan. Pula ang kanyang mga pisngi, nanginginig ang katawan habang pilit ngunit nabibigo siyang pigilan ang bumabagabag na pakiramdam. Samantala, si Charlton na tahimik na nanunood mula sa di-kalayuan ay hindi na maitago ang pagkagulat. Mula sa kanyang tanawin, napansin niya kung paano kumikilos ang babaeng halimaw sa epekto ng kakaibang kakayahan ni Ceres, isang reaksyon na hindi pa niya nakita kailanman. Nagulat at naintriga, dali-dali siyang nagtago sa dilim ng kalapit na gusali para huwag mapansin. Namula rin ang pisngi niya habang sinusubukang unawain ang tanawin. Ang kakaibang pag-ungol mula sa halimaw ang nag-iwan sa kanya ng pagkabigla at interes. Nagkaroon siya ng lihim na pagnanasa na matutunan ang teknik ni Ceres. Samantala, gulo ang isip ni Ghana dahil sa mga alon ng sensasyong nanatili sa loob niya. Hindi niya maintindihan kung paano magagawa ni Ceres ang ganoon, sapagkat ang pakiramdam ay kumakapit sa kailaliman ng kanyang puso. Iba ito sa anumang naranasan niya bago, napakalakas na halos mabura ang kanyang pinakadakilang larawan, ang mukha ni Azeroth, sa harap ng kanyang mga mata. Puno ng takot, pinagsama niya ang palad sa lupa upang pigilin ang sarili. Pinilit niyang tumindig, kumakapit sa paninindigan na walang pagluwag, walang pag-aalinlangan. Siya ay pag-aari lamang ni Azeroth at nanumpa siyang hindi babagsak dahil sa isyong ito. Samantala, si Ceres ay nagulat din sa tibay ng kanyang pagtitiis. Bahagyang naputol ang ngisi niya nang mapagtanto na hindi pa rin nakalusot ang isang sigaw mula kay Ghana. Sa kabila ng bigat ng mga atake niya, tila hindi pa rin sapat para buwagin ang kanyang determinasyon. Dumugo ang ngipi ni Ghana sa galit at pinakain ang lahat ng nakalabas na lason sa kanyang espada. Kumislap ang sandata ng itim na enerhiya, parang natutunaw na metal na puno ng lason. Sa isang sigaw ng paghamon, muling sumugod siya, matalim ang mga mata at hindi handang bumigay. Nakakita si Ceres ng pagkakataon at lumapit pa sa mga pader, handa ang kanyang mga guwantes. Muling hinimas niya ang bato, tinawag ang kakaibang kapangyarihan na nauna ng gumalaw. Ang pang-uuyam na salita niya ay tila hamon, inaanyaya si Ghana na tiisin ang panibagong pagsubok. Pagdaka, muling kumilabat ang katawan ni Ghana. Napahiwalay ang mga tuhod, gumalaw at dumapo sa lupa, nanginginig ngunit pilit pinipigilan ang boses. Kinikiskas niya ang mga ngipin, hindi pinakawalan ang anumang tunog sa kabila ng dagandong na papasok sa kanyang dibdib. Alam niyang kung magtatagal pa siya, tuluyang mabubuwag si Ceres. Tumibok ng malakas ang puso niya at naisip na kailangan niya siyang lalong lipulin. Kung hindi, mawawala ang imahe ni Azeroth sa puso niya. Sa isang sigaw at nagtitipon na lakas, itinaas niya ng mataas ang espada at ipinakawala ito sa isang pihit na hampas. Bumulusok ang talam sa hangin ng mapanganib na bilis, ikinapa ang mga mata ni Ceres. Gayunpaman, mabilis siyang kumilos at yumigkas, dinungis ang papasok na atake na parang wala lang. Pero hindi nagkamali si Ghana. Nang dumaan sa kanya ang sandata, iniunat niya ang palad at pinakawalan ang itim na lason na nasa talam. Sumabog ang makamandag na enerhiya sa masikip na lagusan, kumalat na parang nakakasakal na alon na bumaon kay Ceres. Sa isip ni Ghana, imposibleng makatakas siya sa ganoong kalapitan. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Ceres habang rumaragasa ang lason, at doon siya nakaramdam ng kumpiyansa. Ngayon, tiyak na wala na siyang takas. Nanatiling nakadikit ang itim na ulap,
umuusok habang kinakain ang mga pader ng bato. Nakalayo si Gana, mabilis ang paghinga, ngunit matatag ang mukha at puno ng pag-asang manalo. Nang unti-unting kumalat ang usok, huminga siya ng malalim, sigurado sa kanyang tagumpay. Sa ganitong distansya, walang tao ang makakaiwas sa lason. Tapo na si Siris, tiyak na wala ng sagot ang kanyang katawan. Ngunit biglang gumuho ang kanyang tiwala nang marinig niya ang pamilyar na tinig mula sa itaas. Tumama ito sa kanyang pandinig na parang malupit na paalala, ipinaalala ni Siris na tulad ng minsang pagkakahuli niya sa sapo at pag-atake, hindi na siya mauulit na maloko sa parehong paraan. Nanlaki ang mga mata ni Gana at tumangala, nagulat nang makita siyang nakatayo sa bubungan. Kahit sa nakakasakal na sitwasyon, nagawa ni Siris na tumalon at makaligtas, iniwan ang lason sa ibaba. Nahalo ang kanyang paghanga at pagkadismaya, unti-unting nawawala ang kanyang kumpiyansa sa walang humpay na talino ng kalaban. Mula sa itaas, sumigaw si Siris nang may matinding kayabangan na hindi na siya muling mahuhuli sa parehong bitag. Binigkas niya ito na parang huling pahayag, sabay idineklara na siya naman ngayon ang aatake. Pagkasabi, tumalon siya mula sa bubungan, mabilis ang bagsak ng kanyang katawan sa masikip na lagusan. Habang bumababa, pinindot niya ang kanyang mga kamay sa mga pader, hinihila pababa ang kanyang mga guwantes. Kumalat ang mga alikabok at kiskas, at umalangaw-ngaw ang tunog ng kanyang walang humpay na paggalaw sa masikip na espasyo. Mula bubong hanggang lupa, inukit niya ang atake pababa, handa nang pakawalan ito ng buong lakas. Habang bumabagsak si Siris, nanginginig ang hangin mula sa kiskisan ng kanyang guwantes sa pader. Biglang naramdaman ni Gana ang malakas na sensasyon, mas matindi at mas malalim kaysa dati. Ngayon ay nakatuon ito sa kanyang ibabang katawan, at ang nakaka-overwhelm na lakas ay yumanig sa kanyang buong pagkatao. Bawat segundo ay tumatagal, habang ang presyon ay lalong bumibigat, binabaha ang kanyang pandama ng kapangyarihang halos hindi niya kayang labanan. Pilit niyang tiniis, paulit-ulit niyang pinaalalahanan ang sarili na matatapo din ito agad. Ngunit laking gulat niya nang dahil sa taas ng pader, mas lalo lamang hamaba ang epekto. Mas matindi ang paghihirap, mas malala ang pagtagal. Patuloy na bumaba si Siris na may nakakalokong ngiti, malinaw na alam niyang gumagana ng perpekto ang kanyang atake. Ang tunog ng pagkiskas ng guwantes sa bato ay umalangaw-ngaw, worry ng aasar sa kanyang paninindigan sa bawat kaluskos. Nanlaki ang mga mata ni Gana, naramdaman ang takot na humalo sa init na kumakapit sa kanyang dibdib. Inasahan niyang panandalian lang ang atake, kaya niya sanang tiisin, ngunit ito'y tumagal ng sobra. Habang tumatagal, lalong nanginag ang kanyang katawan, at isa-isang nabuwag ang kanyang lakas ng loob. Paulit-ulit siyang nakikiusap sa sarili na tumigil na, ngunit walang awa ang pagpapatuloy ni Siris, bawat galaw ay tiyak at hindi pinahinto. Bumigay ang kanyang isipan sa ilalim ng matinding puwersa, halos mabaliw sa sakit at sarap. Mariin niyang kinakagat ang panga, nanginginig ang sapo na tumatakip sa kanyang bibig dahil sa mga pigil na ungol. Ngunit sa huling saglit, nang halos lamunin na siya ng hindi matiis na puwersa, hindi na niya napigilan. May luhang damaloy sa kanyang mga mata, at buong puso siyang humingi ng tawad kay Lord Azeroth, tinatanggap ang pagkatalo. Napunit ang sapo sa kanyang bibig, at kumawala ang kanyang tinig sa isang malakas at hilakbot na sigaw na yumanig sa buong labanan. Bumasag ang kanyang tinig sa hangin habang sinasabi niyang hindi na niya kayang tiisin, at ang tanging gusto niya'y lamunin ang taong nagpapahirap sa kanya.
Agad na tumugon ang sistema ni Ceres, nagpakita ng matinding pag-akyat ng halaga hanggang sa umabot ang sigaw sa nakakagulat na 100%. Sa mismong sandaling iyon, ang banal na palawit na ibinigay sa kanya ni Azeroth ay nabasag at nagkapira-piraso, hindi kinaya ang lakas ng kanyang pagputok. Sa pagsabog ng kanyang sigaw, kumawala ang napakalakas na enerhiya na lumamon sa paligid. Sumiklab ang maliwanag na sinag ng liwanag, lumaki at kumalat hanggang lumunin ang lahat ng nadaanan na ito. Sa tindi ng pagsabog, naubos ang lakas ni Gaia, at bumaba ng bumaba ang kanyang mahiwagang enerhiya hanggang magrehistro ng 0 ang sistema. Sa huli, bumagsak ang dambuhalang anyo ng Reyna ng Gagamba, at nagbalik sa tunay na anyo, isang maliit at mahina na piercing spider na nanginginig sa guho ng lupa. Nang lumamig ang usok, ipinakita ng sistema kay Ceres na natalo na ang kalaban. Automatikong umurong ang kanyang sandata, hudyat ng pagtatapo ng laban. Ang katahimikan ay tanging nabasag ng marahang tunog ng mga guho sa ilalim ng kanyang mga paa habang dahan-dahan siyang lumapit, napapalibutan ng mga bakas ng malaking pagsabog. Lumambot ang kanyang mga mata ng masilip ang nabawasang anyo ni Gaia, at yumuko siya upang marahang buhatin ang maliit na gagamba sa kanyang palad. Muling kumislap ang sistema, ipinapakita na ang pagkiling ni Gaia sa kanya ay umabot na sa 100%. Kasabay na ito ay lumabas ang bagong abiso, Passive Conquest Unlocked. Sa pagkatalo ng boss, nakuha ni Ceres ang kanyang natatanging abilidad. Bumulwak sa kanyang isip ang bagong kaalaman tungkol sa teknik, toxic fusion, ang kakayahang isanib ang mga makamandag na lason sa mga armas. Pinag-isipan ni Ceres ang abilidad, iniisip kung kaya rin ba na itong damaloy ang mga lason mula sa kanyang sariling katawan papunta sa kanyang mga espada. Habang sinusuri niya ang bagong kapangyarihan, biglang nag-iba ang paligid. Isang nakakatakot na presensya ang gumalaw sa kanyang likuran, at bumigat ang hangin sa paligid. Bahagya siyang lumingon, at tumalim ang kanyang mga mata nang makita ang malinaw na figura, ang pulang buhok na si Azeroth, unti-unting lumilitaw mula sa anino, naglalabas ng kapangyarihang nakakapangilabot at puno ng awtoridad.